Kumusta kayo? Wala, parehang iyak ang kapatid ko. Mas magaling daw sa akin. Sabi yan ang ginawa, di pag malaki. Ikaw ay gagawin eh. 700 ang binibili mo. Nung ako, medyo 3,000. Eh, tanong nyo ng parang, Joy, parang mo naman sa mga senior. Ano ba binibigay sa kanya nung pinalitan ko? Binibigay ko sa iyo pinalitan ko? Wala! Hindi pinapansin ng senior citizen nung mga yan. Pero alam nyo, alam po ba ninyo na yung pera na hawak-hawak nila noon, papakihit ka iba. Ang tanong ko, nasan yung pera na yun? Naramdaman ba ng mga senior citizen? Kahit konti pagkalinga, wala. Wala po. Yung pareho ng pera, ba't natin naramdaman? Ba't ngayon nararamdaman po natin? Pagkatapos, sasabihin, kakabidato sila uli para palayain ang mga tao. Kakakulong ba kayo? Palalayain daw. Tinatakot pa namin kayo. Pwede nyo nga, walang ginawa kundi Manila. Oh, yun lang ba namang nakakatulong ako para mapagagot po, lalo na yung mga senior citizen? Ano ginawa nila? Pinahold po, ha? Pinahold yung aking budget. Nagreklamo sa Maynila. Bakit daw? Eleksyon na, kampanya na, tumutulong pa din ako. Kayo ba mga senior citizen? Kaya natin sabihin, magkasakit na lang kayo pagkatapos ng eleksyon. Sakit-sakit, huwag mo muna dadako sa tao ng senior citizen. Habang nagkakampanya, hindi pwede yun. Masaya ba sila ron? Sino apektado? Yung mga taong bayan. Ganyan po mabubuisin ang ugali nila. Kaya kayo po, nako, huwag kayong mag-alala. Basta senior citizen ang nagkasakit, wala pa rin pagbabago, nagbukas na ang altensya ko. Pag may sinilat sa inyo, tapos na kayo agad, tapos na kayo. Hindi nyo naman, sir. Kung kawalang yan naman sa isip lang, hindi mo ito usapan lang. Kung kawalang yan sa kapwa at mga senior citizen na sa isip lang. Kung sila marunong makonsensya at sila may isip sila, huwag sana nang isama sa politika yung pagtulong sa mga may sakit. Ibang po sakit yun. Hindi na dapat pang politika yun. Diba? Alam nyo, nakakasama na to. Pagkatapos yung hospital, ay kailangan natin yung hospital. Ayaw nilang pumayag dati na mangyari yan. Kasi mabibisip ninyo na talagang kaya ng Japan, na magpatayo na talagang may pera tayo. Ayaw nila lahat ng mga nangyayari maganda sa Japan dahil mapapahiya sila, dahil hinawakan nila ng matagal ng Japan. Tingnan mo yung hospital ngayon. Sabi nila nung una, hindi daw kaya magpagawa ng ganyan hospital. Hindi daw kaya napakalaki. Ngayon po, ngayon, ginagawa na. Nakapingarasa na doon. Sasabihin naman nila, hindi daw totoo. Nakasinggan ng Sintox. Hindi nga kasinggan. Kasi mas maganda pa sa Sintox. Di ba? Eh, mapapatay sila sa ikit. Oh. Ano ba mangyayari? Kapag natapos yung hospital na yan, ayun, takto mo na lang matapos na. Ang nangyayari po yan, ha? Kayong mga senior citizen, pag nagkakasakit, mamihingin yung mga anak natin, mga anak ninyong problema. Hindi po ba pang-deposito sa ospital? Pagkatapos, makahanap ng pang-deposito, ano kasunod? Panglabas naman sa ospital. Ito po, hindi na. Dahil kapag kami nagkasakit na senior citizen, kahit sino sa miyembro ng pamilya, libre kong papasok doon. Ang paglalabas sa kayo, walang assure. Kaya kahit sino, walang babayaran ng mga taga ito. Akala nila, nagbibigo ako pag sinasabi ko, kapag sinisinan pa rin po kayo, magpakumpay na kayo doon. Kumpay na agad. Sumulihin kayo, ICU agad. Di ba? Kailangan po natin ng gobyerno ng mga kasandalan. Kailangan natin ng tikalibreng serbisyo. Deserve po yun. At ako po, nagpapasalamat ako sapagkat hindi po kayo naniniwala sa mga paninira sa amin. May naniniwala ba sa paninira sa amin? Ay, salamat po. Sa totohanan lang eh. Matatapang na kaya eh. Huwag ko na atext na ako eh. Ano gusto na mangyari? Ang gusto nilang mangyari, ibalik daw yung Chilenas Festival. Tatanggalin ang
sinabi na ibalik yung Sierras Festival at tanggalin ang pondo para sa siyaw. Diyos ko po, ang katapang mo na sa ito na. O, ngayon, ito ha, mga senior, pag sabihin mo ako nyo ha, nabantaan nyo ba yung bandang puti na nangunguha ng baka? Nabantaan nyo ba yun? Bandang puti na nangunguha ng baka, pag-ingatin nyo yung mga ako ninyo. Pero ngayon po, umalis na. Papunta na po ng Maynila yung band, kaya safety tayo. May isip kayo pag-iingatan na yun. Ha? Noong isang araw, may nag-house to house sa Balante. Sino ba nag-Balante dito? Mabalante. O yan, Balante. Ayan, si Boss Ato. Nag-house to house doon, dito kami ng grupo. Nung hindi kinamayan, inaway ko. Inaway, gano'n sila, nagwawala. Binalikan pa yata ito gabi, hindi kumamay. Kaya, ngayon po, kahapon, nasa Santa Cruz sila. Ha? Ngayon po, nasa Philippon. Doon doon sa Mahibon, ang alam ng mga tao, may COVID na naman. ECQ, sarado lahat ng bahay na yun, walang gusto kumamay. Pinagtaguan ng ulang dugo. Yan ang nakakalaan ng mga masasamang ugali at walang ginawa ng makukulang sa atin. Ito pa yung sa inyo. Ang gawin mo ninyo, kung makakita kayo, mahulog kayo, kamayin mo na. Pag hindi kayo pinamayan, nakakawain kayo. Kaya isang susunod ito, ang bawal sa kayo, hindi na. Pag hindi kayo pinamayan, kawain mo. Ang payo ko sa inyo, kung hindi naman kayo makikita agad, pumasok kayo pamay, sa mga pamay ko, para sa walang biglas na sa iyo, gusto mo na yan. Magbalik sa pangyarihan at ang gusto po nila, yung kung tinatamasan nila noon, matamasahin nila. Na yung kung dapat nasa aking mga kababayan ay kinukuha pa nila. Uulitin ko po sa inyo ha, nung sila na namumulan hanggang ngayon, pareho lang po ng pondo. Walang pinagkaiba. Pareho. Hindi natin naramdaman. At noong panahon na yun, bago ako mag-mayo, aminin natin, pinakamagulo sa lungsod ng Gampang sa buong Revesia. Pinakamadaming pakayan. Madumi. Madilim. Ha? Ano ba? Ang daming mga droga. Alam niyo ba, sinasabi pa ngayon, tatagalin mo na yung mga ilaw sa gitna ng kalsada. Ano nilalaman na ilaw sa gitna ng kalsada? Ang mahal daw. Ang bayan natin. Ano ba kailan nila? Tatanggalin daw yung mga ilaw sa kasa, ibabalik daw sa natin. Diyos ko, anong klaseng sakriyan meron? Alam mo ninyo, hindi ako makapaniwala sa mga ginagawa nila. Ba't nila gusto bumalik? At alam niyo ba, yung kalaban ni Mayor John, yung isang eleksyon, noong 2022, yung Dr. Romel, ang tinampakan niya, ang nilalawanan niya, Vice Mayor. Ha? Alam mo ninyo, pinapag-disqualify si Max. Alam niyo, anong dahilan? Isa lang ang dahilan. Bakit ito ang puti-puti? Alam mo sa utis. Pagpilihan yan. Ang gusto, ha? Manalo lang. Walang hirap-hirap.
Ang hinihiling ko sa kanila, magpamiting sila sa ganito, mapag-usap sila. Dabihin nila kung ano ang nararamdaman ng tao sa kanilang pamilya. Dabihin nila kung ano ang masasabi ng tao sa pananungulan ngayon dito sa aking lungsod. Ang problema ko sa kanila, wala silang pwede sabihin kundi manira ng manira. Kung paninira, aba, tayo dito, hindi na uso paninira, hindi na tayo niniwala yan. Ang gusto natin, resibo. Resibo kung ano ang ginawa natin at kung ano pa ang gagawin natin. Kung sila nangangarap, kung sila po nangangarap na ang pondo nyo magtapot na doon sa Sinaras Festival, kami po, ang buong TVP, nag-meeting. Ang sabi nila, hindi pwede yung gano'n lang. Kailangan maging gano'n pa sa dapat isang taon. Tingnan nyo yung mga nila. Yung mga tatlo, ibinisisi nyo. Kami naman gusto namin gawin pang gano'n. Aba, pambira, ano palay nyo? Sa last time ko, pag naka-last time pa ako ng Congress na, maging gano'n pa eh. Ang papalit tayo ng mga bagong relasyon, mga bata, magagaling, mahusay, at lalo sigurado ng magmamahal sa mga senior citizen dito sa Lungsod ng Gapan. Yun ang pipiliin natin. At ako po, papangako ko namin sa inyo, hindi namin kayo pababayaan at bilang patunay niyan, hanggang lumalaban ng pamilya natin pinagdayan, hindi kami hinto sa politika, hindi namin papayagan na yung pinaghirapan natin sa Gapan ay mabaliwala. Mahal po namin kayo. Doon naman po sa pagpili ng gobo ko sa Mayo Alonso, simple na po ang papayo ko sa inyo. Ang payo ko po sa inyo, huwag nyo na isipin sino nag-aaralan. Huwag nyo na isipin paswal. Yung natin ginagawa na. Ang isipin nyo na lang yung kinabukasan ninyo. Kinabukasan ninyo mga anak ng ako, yung kinabukasan natin sa Lungsod ng Gapan. Pag yan ang inisip nyo, sigurado, straight TVP, may gobot nyo. At ako po, masaya ko, kahit na hindi na ako ang mamumuno sa Lungsod ng Gapan, alam ko na nasa mabuting kamay ang Lungsod ng Gapan. Joy, ibigay mo lahat pagdating sa senior citizen. Natin mo naman pahinga ng ano, hindi babae ko eh. Nung kasing ako, ang mayor, yung mga senior, na lalaki, nangihingi sa akin ng pagpano. Tandang-tanda ko doon sa gym. Nagsasalita sa aking dodo, vice mayor siya ako doon eh. Takbo, umihi ako. Nung umihi na ako, may isang senior citizen umihi din, hindi niya lang umihi ako. Sabi niya gano'n, talaga bang sa pag-ihi na lang kita magagamit? Ba't ba ang walang problema? Aba, napakahirap may kasama ng bangkay. Hindi pwede yung bansamuhin. Hindi pwede yung gawin. Ano yung bangkay na yun? Ito ay napatagal lang hindi nabubuhay. Ako naman, siyempre, senior citizen para sa akin. Ako bahala. Tatay, puntahan mo ko sa opisina, bibigyan kita ng papabuhay. Ako niwala ka. Is mga Joseph, wala pa ako sa opisina, nandiyan na ako na. Siyempre po, binigyan po ang problema. Nung tinanong ko yung kanyang kalagayan, na-bypass pala. Kaya sabi ko na po, hindi nga ako pwede. Kaya, naku po, alam mo ninyo, ang mahalaga po sa atin, ang mga senior-citizen, yung masip na kayo, malusog kayo, kaya hindi naman kayo na yun. Basta maganda pag-ibig, pwede yun. Pasalamat tayo.
Ang importante mo sa lahat, yung hinahaba ko ng buhay nyo, hindi lang para sa inyo yun, para sa amin ng mga anak nyo. Napakahalaga sa aming mga anak na andyan kayo ng mga magulang namin. Yung pagpasalamat ko lang sa Diyos. Kung ako po ay nananalangin sa Panginoon Diyos, sa pangalan po ang Nazareno, sa pangalan po ang Divine Pastora, nabigyan ng mahabang buhay ang nanay at tatay ko. Kumahangay, abutin sila ng mahigit isang taon. Ganun po ang panalangin namin sa inyo. Sana po, mabuhay kayo ng mahaba, mabuhay kayo ng matagal, at kami po ang bahalang mag-alaga sa inyo. Mahal namin ang mga sacrifices. Yun lang po. At yun, 9 years. 9 years na natin pinaparamdam sa kanila yung pagmamahal natin. Diyos ko, pag tinitinong ko ito, yung iba dito naman nila, asa kaya? Yung iba naman, ang bilis tumanda. Pero may iba po dito, hindi halos tumatanda. Yung siyo'y masarap ang buhay. Mayayaman ang mga anak. Basta, ulitin ko, pagpahaba kayo ng buhay, aalagaan namin kayo. Andito po kami, ang Team BP, si Consiel Robin Bautista, Consiel Arnel Direction, Consiel Lee Mariano, Consiel Ami Hernandez, Consiel Jenny, Consiel Teva, Pangilinan, si Consiel Rami Dio, Consiel Jen Bautista, Consiel Jenny Mechas, Consiel Sergio Jeros, si Consiel Tarak Guzman. Andito po, yung pinoprotesta, pag-ilaw, magmamahal ko sa inyo, tumutusan nila, bilang Vice Mayor, Pascual. At yung po ating kandidato na sigurado kong mananalo at magna-number 1 senior board member sa lalawigan ng Nueva Ecija, si Bukantodo Bautista. Kanina ko, yung binobola nyo, yung sinabihan nyo na mas magaling sa akin. Naku po, Joy, nilapitan din ako ulit sa tasi o sabi, kung may binobola lang namin ng kapatid mo. Walang-wala sa kanintinan mo. Pag-check-in niyo po, yung napakaling na mayor ng Omar, Mayor Joy Pascual! Yan! Andito po kami ngayon sa inyong harapan para inyong mga anak. Pwede nyo kami husgahan ngayong oras na to. Kung ano ang aming performance, kung ano ang aming pagmamahal dito sa aking lungsod. Sana po, pasaran mo kami sa inyong paghusga. Umasa po kayo, umasa po kayo na paglalaan ko lang ng pagbubutihan sa awal ng aming pamaya. Kami dito sa inyo, kung kami may pasado, magtamsa pa ako, ang nabibigyan ng pasado sa amin. Ayos, pasado tayo! At sana po, sana, mga mahal namin ng ulan, yung kung kalaban natin, isiro natin. Bigyan natin na zero level! Simong Prado, mahalin po natin ang nasasagapan at pinapaamit po namin sa inyo. Lahat po na gagawin namin, sigurado namin ang may ginabang ng mga kabayan.